Isang magandang araw sa lahat. Ngayon po ay May 24, 2024. Isang maulang umaga sa ating lahat. Actually, umuulan ngayon dito sa Winnipeg, Manitoba. Well, naisipan ko na mag-share sa inyo ng isa sa mga kinakaharap ng mga OFW or yung mga kababayan natin na work permit pa lang dito sa Canada. Kagaya ko, before, nung meron pa akong close work permit under LAMIA kasi ako, nung nakahanap ako ng trabaho. At may mga pagkakataon na nagkakaroon ng violation dun sa mga nakalagay sa aking kontrata. At isa sa mga nangyari sa pag-perform ko ng trabaho bilang isang truck driver, no, sa ibang kababayan natin, meron silang ibang klaseng work at may ibang klaseng violation din na nangyayari sa kanilang workplace. Pero to be specific sa case ko bilang isang truck driver, maraming mga pagkakataon na violate yung mga rights ko bilang isang worker at yung mga provisions na nakapaloob dun sa aking contract at work permit, no? So gusto ko lang i-share sa inyo yung isang pangyayari. Actually, ito yung nagbunsod sa akin para makaisip na umalis sa nagbigay sa akin ng pagkakataon na makapagtrabaho dito. Gustuin ko bang magstay, pero kapag ang pinag-uusapan na is yung safety, lalong-lalo na sa trabaho namin bilang isang truck driver, pag nasa kalsada kami, hindi lamang buhay namin ang nakasalalay sa aming mga kamay, mas lalo yung mga buhay ng mga nakakasabay namin sa kalsada, sa mga nadadaanan namin. Hawak-hawak namin ang mga buhay niyan. Isang malaking pagkakamali, maaring magdulot ng isang napakalaking aksidente o sakuna sa kalsada. So, hanggat maaari, gusto namin bilang isang truck driver, laging safe yung environment na aming pinagtatrabahuan, yung equipment na aming minamaneho, yung truck, laging in good condition sa mga preno, makina, sa mga parts niya, sa body parts niya, sa trailer. Lahat ng aspeto kailangan in good condition para makapag-perform kami ng maayos sa aming trabaho. Pero meron itong isang pagkakataon na kung saan after many violations sa aking kontrata, ito yung nagbunsod, isang pagkakataon na nagbunsod sa akin para dumating ako doon sa punto na tama na, sobra na, hindi ko na kaya. Ayoko nang hintayin yung time na may mangyari sa akin or may mangyari sa ibang tao dahil sa mga kapabayaan ng aking employer, dahil hindi nami-maintain ng maayos ang mga truck. So kumbaga nagdadrive kami ng equipment na hindi naman dapat nasa kalsada. So sabi ko, mahirap to. Nakasalalay dito yung pinaghirapan ko para maging isang truck driver dito. Tumatanaw man ako ng isang malaking utang na loob sa aking employer, pero kapag nag-jeopardize ang safety ko at ang safety ng ibang tao at mismo yung trabaho ko, kailangan ko nang gumawa ng paraan. Nice. Kaya yung i-share ko sa inyo isang video, isang pangyayari kung saan nasiraan kami ng partner ko dahil team driver kami sa kabundukan ng BC, dyan sa Coquihalla Highway. Tawag nga nila dyan is Highway to Hell dahil matarik, at during winter time napakadelikado dahil napakadulas ng kalsada. And during that time na nagkaroon kami ng trouble doon mismo sa bundok, snowstorm ng time na yon, at tumirik ang aming truck, namatay ang aming truck, at doon nagsimula ang lahat ng aming problema.
So hayaan nyo i-share ko sa inyo ang video. Panoorin nyo po. Cover na kami ng snow. Yan, yan ang snow sa labas. Patay ang truck namin, hindi umaandar. Yan ang snow sa labas. Ang lakas. Coquihalla Highway. Ayan, mababaon na kami sa snow dito. Ayan ganyan kalakas ang snow sa labas. Yung truck namin hindi umaandar, so nakakumot lang kami hanggang tumating ang tulong. Walang dumadaan na kahit anong sasakyan dito. Ganyan kalakas ang snow sa labas. Ganyan kalabo ayun yung poste. Wala ka makikita sa labas. Good luck. So ito, tinaw na kami, hinihila kami ng towing truck. Oh no! Tapos yung gulong, kung makikita nyo yan, hinihila lang. Hinihila lang kami. Oh no! And we stayed here since last night, 11 PM up until now. No food, no water, no heat. Care from the company. And they just care about the load. They don't even ask how are we? Are we cold? Are we hungry? Have we slept? How's Nothing. the load? When are you gonna reach there? Yeah. What time you guys gonna reach? It's just all about the load. This is a form of abuse already. They don't even send us to a hotel for us to be comfortable and to rest. They even ask us if we have a stove for us to warm ourselves inside the truck. This is a form of abuse. Really. I'm documenting this if ever I'll be needing this in the future for whatever purposes. I'll let you know that we are being told right now. It is March the 2nd, right? Or yeah. I think it's 3rd. Yeah, March 3rd. The time is 10:31. So almost 12 hours stuck in Coquihalla Highway without any heat. Engine died and we're stuck, and they're not concerned for our safety at all. Nothing. Transport Limited, that's the name of our company, and the name of our employer is. Just want to let you know, I want to document everything. See how bad is Coquihalla Highway now. So I don't know if we're gonna stay here again. I don't think so. Let's see what will happen, what they would say. And he says, that's the truck who told us. He doesn't want to give his name or number. We're asking for it, just a proof that he told us here in Coquihalla, but he doesn't want to be involved. Oh no! So I'm just videoing this to have the proof that he really told us today. March 3 at 10 a.m. here in Coquihalla Highway, and he brought us here in the brake check place near where our truck broke down. That's it. Here's the truck again who told us. I think they got their pay, that's why they're leaving us here with nothing. At yun po ang nangyari. Isa lamang po yun sa mga pangyayari sa mga sunod-sunod at marami pang ibang violations sa aking workplace, sa aking equipment na ginagamit sa araw-araw, na nakapagbigay sa akin ng desisyon para lumapit sa Service Canada. Isa sa department nila yung Temporary Foreign Worker Program Office, yung humahawak sa mga temporary worker dito. And nagreklamo ko
na ganito ang sitwasyon ko sa aking current employer, at kung maaari sana ay bigyan niyo ako ng pagkakataon para makahanap ng ibang employer, makalipat sa ibang kumpanya. And they advised me na try kong mag-apply ng open work permit. So, yun nga po yung ginawa ko. Dahil may valid reason para umalis ako sa current employer ko, nag-apply ako sa IRCC ng open work permit. At sa awa ng nasa taas, na-approve ako ng panibagong work permit. At ito po ay wala ng restriction. Pwede na ako magtrabaho sa kahit anong kumpanya, kahit anong klaseng trabaho for 1 year. Hanggang sa nahanap ko yung current company ko ngayon na siyang pinagtatrabahuan ko ngayon. Malaking pasasalamat ko sa kanila dahil binigyan ako ng panibagong pagkakataon at maramdaman ko yung kahalagahan ko bilang isang empleyado nila, bilang isang truck driver, kung paano nila itrato at pahalagahan yung contribution ko sa company. Nagpapasalamat ako sa kumpanyang ito ngayon. At yun po ang aking munting kwento. Hindi ko na iisa-isahin yung mga naging iba pang violation, pero bago yon, marami pa pong violations na nangyari. Kaya kung isa rin po kayo sa mga nakakaranas ng pang-aabuso sa inyong workplace at sa tingin nyo na valid yung mga reasons para sa ganun ay makakuha kayo ng open work permit, then go for it. Hindi natin kailangan magtiis kung ginagawa naman natin yung ating trabaho ng maayos at naayon sa panuntunan, then hindi natin kailangang magtiis sa mapang-abusong mga employer natin. Pero kung kaya pa naman tiisin dahil mahirap ngayon ang kalagayan dito sa Canada, then ang desisyon ay nasa inyo po. Gusto ko lang i-share yung naranasan ko at yung pinagdaanan ko. At naway magkaroon kayo ng kaunting idea at kaunting kaalaman, awareness sa pinagdaanan ko, na pwede nyo rin gawing guide just in case na makapag-decide kayo at nasa kaparehas kayong sitwasyon kagaya sa akin. At hanggang sa muli po, maraming salamat sa pagsubaybay at magkita-kita tayo sa susunod na video. Isang magandang araw. Maraming salamat po.